hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Pwede naman kasuhan ang Vice Presidente ng ganun. Ang problema lang kasi, ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So, medyo malabo tong kaso na ito. Ito nga, attorney, kahapon ay panibagong balita naman o panibagong kaso o isa lang pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Papaano niyo po tinitingnan ito nga paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ito para po sa inyo legal na batayan? Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating Vice Presidente, as any Vice President, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng kriminal na kaso or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi niya magampanan ang kanyang duties bilang Vice Presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng kriminal na reklamo kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng kriminal na kaso. Hindi naman po matatawag, attorney, na may immunity siya, ano? Hindi walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo, opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil
ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito bang mga issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances na tunay na wala namang malis, ibig sabihin, ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances. O kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse o legitimate na concern. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pag-determine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malis ito para mag-count siya as a criminal case. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isoli ang pera. So kapag ganon, soli ang pera, wala ang finding ng malis, hindi siya mag-proceed to a criminal case. Opo. At yung may allegation din na itong 192, 172 silid-aralan lamang ang naipatayo mula sa target na mahigit 6,000. Sa batas ba, maaari bang tawagin itong criminal liability o kailan po nagiging criminal liability po ito kapag ang isang failure of implementation, failure of implementation o alleged gross negligence ng isang opisyal? Hindi maaari kasi ang gross negligence, iyan po ay isang administratiba na kaso. Pwede naman kasuhan ang vice-presidente ng ganun. Ang problema lang kasi, ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi makount yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Nako, bagsak pala yung mga issues na mga reklamo na nabanggit ko kanina, attorney, ito ang inireklamo nila. At meron pa, marami-rami po itong mga reklamo kanilang isinampalaban niya sa vice-presidente. Binanggit din sa reklamo ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa mga individual na iniuugnay sa illegal na droga. Ayan, attorney, sa ganito bang sensitibong alegasyon, papaano ho ba yan? Ano bang antas ng ebidensya na kinakailangan upang ito ay seryosohin ng ombudsman? Ito ay criminal case, pero para sa ombudsman, ang kailangan niyan ay probable cause. Ang probable cause, ibig sabihin kung ikaw ay reasonable na tao na maiisip mo base sa ebidensya na mayroon ngang krimen na naganap at itong taong ito ang gumawa ng krimen na yon. Pero in this case, kailangan reasonable grounds, di ba? Hindi reasonable grounds, yung the standard of a reasonable man. Kung ikaw ay rationable, ordinaryong mamamayan, tapos pag tinignan mo yung ebidensya, sasabihin ninyo, ay oo nga, mukhang tumanggap siya. Pero pag ito ay umabot sa sandigan bayan, kailangan na ng proof beyond reasonable doubt para magkaroon ng guilty verdict. Ang tingin ko dito ay babagsak at babagsak nga ang hatol dito doon sa ebidensya.
May napansin po ba kayong nakaakibat na ebidensya na nakalagay? May mga identified pa na witnesses at may mga affidavit ba ang mga ito? Kung wala, medyo baka ma-dismiss dyan pa lang sa sa ombudsman pa lang. Oo. Opo, attorney. At pagdating naman po doon sa issue ng betrayal of public trust, kasi ayon nga sa mga nagrereklamo, ang may betrayal of public trust, umano, si VP Sara, kabilang yung mga sinasabing pagbabanta niya laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, papaano ho ba sinusukat yung betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust ay isang ground for impeachment. So medyo may problema yung reklamo kung doon sa ombudsman nila file ang betrayal of public trust. Tulad nga ng sinabi natin, sa Kongreso yan dapat inihahain. Ngayon, kung ito po ay kanilang gagawing basihan para sa impeachment, sui generis po kasi ang impeachment. So, ang magdedetermine ng kasapatan ng ebidensya niyan ay yung Senate Impeachment Court. So, until that happens, hindi natin alam. Ngunit, ang difference is last year, di ba? Nag-attempt sila na isulong ang impeachment gamit ang House vote. Hindi na po mauulit yan dahil sa Korte Suprema nung inihain ni VP Sara, naglabas ng desisyon ito at sinasabing kailangan alinsunod sa due process requirements. So kung mayroong kasong ifa-file sila sa Kongreso, kailangan susundan nila yung kanilang proseso. Nagsabi na nga si Congresswoman Luistro, handa ang Committee on Justice para dito. So ibig sabihin yan, hindi na po mararatrat ang isang ang impeachment complaint. Hindi na ito House vote. Pupunta yan sa plenaryo to determine kung sufficient yung impeachment complaint at i-forward nila sa Committee on Justice. Doon po magkakaroon ng parang trial kung saan i-determine kung sufficient in form and substance yung reklamo. Opo. So, Opo, attorney. Bakit kaya para sa inyo, malakas ang loob ng grupong ito na isinampa o inihain itong kanilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Ombudsman? Hindi ko masasabi na lakas ng loob ito. More like parang desperation. Pasensya na dun sa paggamit ng salita. Ngunit, ang nakikita kasi natin, itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating vice-presidente pag masyado nang malapit sa 2028 at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magdududa na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Ngunit dito, ang masasabi natin, wala namang kasing mawawala sa kanila. Manalo o matalo sa kaso, makakagamit sila ng plataforma ngayon para sa kanilang retorika na alam natin ay tungo dun sa eleksyon sa 2028. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita ng magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang reklamo bang ito sa tingin po ninyo, attorney, ay mas nakabatay ba sa legal accountability o may mga elemento po ng political pressure? Paano po dapat timbang ito ng Office of the Ombudsman? Alam nyo, what it all comes down to is evidence. Kung kulang ang ebidensya o wala pa nga silang ebidensya ng desisyon ng COA, posibleng sinasayang nila o nag-aaksaya sila ng oras, maituturing ito na pag-aaksaya ng oras ng ombudsman. Kasi natural, kailangan pagtuunan ng pansin, mag-dedicate ng man-hours dito sa kanilang mga investigador. Ngayon, kung ang reklamo ay wala ngang ebidensya at ang kanilang hiling sa ombudsman ay maghanap ng ebidensya, isa pa po yan. So, mas matagal ang mailalaan na oras ng ombudsman maghanap lang ng ebidensya. Pero ang totoo is, ang pinakamalakas na ebidensya dyan ay ang hatol ng COA doon sa paggagastos. At kung may findings dito ng malice o intent to commit a crime. So, absent ng mga yon, kung wala ang mga yan, then kahit anong
number of hours ang i-devote ninyo dito sa pag-iimbestiga o dun sa finding ng probable cause, baka ma-frustrate lang talaga sila. Ang sinasayang nila ay oras ng ombudsman.